Magandang hapon mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 4, 2026, Tuesday. Mabilis na nag-intensify ang bagong low pressure na minomonitor natin sa kanluran ng bansa at inaasahan itong magiging bagyo anumang oras. Dahil naman sa patuloy na paglapit ni Typhoon Dolphin, inaasahan na hihilahin ito ang bagong bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong hapon ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 180 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Kasabay nito ang habagat ay nakakaapekto sa southern Luzon at sa western section ng Visayas. Ibig sabihin habang ang low pressure area ay nasa kanluran ng bansa, ang hanging timog kanluran naman ay patuloy na nagdadala ng moisture at ulan sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea at sa mga rehiyong madaling tamaan ng monsoon rains. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ding binabantayan si Typhoon Dolphin. Ngayong hapon, ang sentro nito ay nasa layong 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may gustiness hanggang 190 kilometers per hour. At kumikilos ito westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa pero dahil isa itong malakas na bagyo, mahalaga ang magiging impluwensya nito sa mga susunod na araw, lalo na sa galaw ng low pressure area sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa posibleng pagpapalakas pa ng habagat. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng kasalukuyang sitwasyon. Ngayong araw, dahil sa low pressure area, inaasahan ng heavy to intense rains o 100 hanggang 200 millimeters sa Zambales at Bataan. Ito ang dalawang lugar na may pinakamataas na rainfall concern ngayon. Sa ganitong dami ng ulan, posibleng mabilis tumaas ang tubig sa mababang komunidad, umapaw ang mga ilog at sapa at magkaroon ng landslide sa mga lugar na nasa paanan ng bundok o malapit sa matatarik na dalisdis. Sa Zambales at Bataan, mas mahalaga ang pagbabantay dahil parehong may bahagi ang mga probinsyang ito na open sa ulan mula sa kanluran at may mga bulubunduking lugar na mabilis maapektuhan kapag tuloy-tuloy ang buhos. May moderate to heavy rains naman o 50 hanggang 100 millimeters ngayong araw sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pampanga. Sa Benguet, Ifugao, Mountain Province at Nueva Ecija, mas mataas ang landslide concern dahil sa bulubunduking terrain. Sa La Union at Pangasinan, mahalaga ring bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog, baybayin at mababang komunidad. Sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga, maaaring maging problema ang mabilis na pagbaha kung magtutuloy-tuloy ang ulan o kung sasabay ang mga aktibong thunderstorm bands sa loob ng maghapon. Hiwalay naman ang rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ng moderate to heavy rains of 50 hanggang 100 millimeters sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ibig sabihin kahit ang pangunahing low pressure area ay nasa hilagang Luzon at kanlurang bahagi ng La Union area, ang habagat ay may sapat na lakas para magdala ng pag-ulan sa mas timog na bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila at Bulacan, ang ganitong ulan ay maaaring magdulot ng urban flooding, lalo na sa mga kalsadang mababa at sa mga lugar na kilala ng madaling bahain. Bukas, inaasahan ng moderate to heavy rains dahil sa habagat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Benguet, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas at Occidental Mindoro. Makikita rito na mananatiling malawak ang epekto ng monsoon rains sa kanluran at gitnang bahagi ng Luzon. Pagsapit naman ng Thursday, August 6, inaasahan pa rin ang moderate to heavy rains sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Mahalagang tandaan ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, mas napipilitang umakyat ang hangin at mas maraming ulan ang nailalabas sa mas mataas na bahagi. Sa magiging lagay ng panahon para sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, ang forecast ay occasional rains dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ito simpleng isolated na buhos lamang. Maaaring may mga panahon na mahina o tumitila ang ulan, pero pwede itong bumalik at lumakas kapag may bagong monsoon band na dumaan. Ang posibleng epekto ay flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Metro Manila, mas dapat bantayan ang mga kalsadang mababa, mga lugar na mabilis bahain, at mga drainage na madaling mapuno kapag sunod-sunod ang buhos sa loob ng araw.
Sa Rizal, Cavite at Batangas, mas dapat ding bantayan ang kombinasyon ng ulan at terrain. May mga lugar sa mga lalawigang ito na nasa paanan ng bundok, malapit sa ilog o may kasaysayan ng mabilis na pagbaha kapag lumakas ang ulan. Sa Occidental Mindoro naman, ang habagat ay maaaring magdala ng mas pabalik-balik na ulan dahil open ang probinsya sa hangin mula southwest. Kapag nagtuloy-tuloy ang monsoon flow, posibleng magkaroon ng ilang rounds ng ulan na magpapabasa sa lupa at magpapataas ng posibilidad ng landslide sa matataas na lugar at flooding sa mababang komunidad. Para naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa low pressure area. Dito mas malinaw ang epekto ng mismong sistema na nasa kanluran ng La Union. Dahil malapit ang LPA sa bahagi ng Ilocos at Central Luzon, mas mataas ang tsansa ng makulimlim na panahon, pabalik-balik na ulan at thunderstorm. Ang ulan ay maaaring moderate to heavy, kaya posible ang flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na nasa bundok, malapit sa ilog o nasa mababang kapatagan. Sa Ilocos Region, kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maaaring maging mas maulap ang kalangitan at mas madalas ang pag-ulan habang nasa kanlurang bahagi pa ng Luzon ang low pressure area. Sa La Union at Pangasinan, mas dapat bantayan ang mga baybaying lugar at mga komunidad na malapit sa mga ilog dahil ang ulan mula sa LPA ay maaaring magsabay sa monsoon flow. Sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, may posibilidad din ng scattered rains at thunderstorm at kung magiging mas aktibo ang mga cloud bands, pwede itong magdala ng mas malakas na buhos sa loob ng maikling panahon. Sa Cordillera Administrative Region, mas seryoso ang concern sa landslide dahil sa bulubunduking terrain. Kahit hindi pantay-pantay ang ulan sa lahat ng lugar, ang isang malakas na buhos sa isang bahagi ng kabundukan ay sapat para magdulot ng pagguho, pagbara sa kalsada at pagtaas ng tubig sa mga sapa at ilog. Sa Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao at Abra, mas mahalaga ang pagbabantay sa mga lugar na matarek ang lupa at sa mga kalsadang nasa gilid ng bundok. Habang ang lupa ay nababasa ng paulit-ulit na ulan, mas bumababa ang kapit nito at mas tumataas ang panganib ng slope failure. Sa Cagayan Valley, kabilang ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Batanes area, maaari ring makaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm kahit ang low pressure area ay nasa kanluran ng La Union. Ang sirkulasyon at mga kaugnay na ulap nito ay maaari pa ring magpaulan sa mas malawak na bahagi ng Hilagang Luzon. Sa Central Luzon naman, kasama ang Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Aurora, maaaring maging maulan ang kondisyon sa loob ng araw. Sa Zambales at Bataan, mas mataas ang concern kapag ang ulan ay tumama sa mga lugar na malapit sa kabundukan at baybayin dahil mabilis ang pag-agos ng tubig mula sa matataas na bahagi pababa sa mga komunidad. Ngayon, pag-usapan natin ang mas mahalagang tropical outlook. Ang low pressure area na nasa kanlurang bahagi ng bansa malapit sa La Union ay tumataas ang chance na maging bagyo. Kung tuluyan itong madedevelop bilang isang tropical depression sa loob ng ating monitoring area, tatawagin itong bagyong Maymay. Mahalaga ito dahil ang isang sistemang nasa West Philippine Sea ay maaaring makakuha ng karagdagang moisture at energy mula sa karagatan. Kung magiging favorable ang kondisyon habang nasa kanlurang bahagi ng Luzon ito, ang magiging galaw nito ay mahalagang bantayan dahil maaari nitong dagdagan ng ulan sa Western Luzon at palakasin ang habagat. Sa kasalukuyang senaryo, ang posibleng bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring kumilos muna pa kanluran o timog kanluran. Posible itong maglandfall bukas ng umaga sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Pagkatapos nito, inaasahang kukurba ang galaw habang naaapektuhan ng mas malakas na sistema sa silangan, si Typhoon Dolphin. Kapag ang isang mas malakas na bagyo ay papalapit o nasa tamang posisyon sa hilagang silangang bahagi ng rehiyon, maaari nitong baguhin ang steering flow o direksyon ng mas maliit na sistema. Itong dahilan kung bakit ang low pressure area sa kanluran ay posibleng hindi tuluyang lumayo pa kanluran kundi maaaring mahila pabalik o kumilos pa silangan sa susunod na bahagi ng forecast. Ang posibleng interaksyon ng dalawang sistema ang dahilan kung bakit mas komplikado ang forecast sa mga susunod na araw. Si Dolphin ay malakas at malawak ang sirkulasyon kaya kahit malayo pa ito, maaari nitong maimpluwensyahan ng mas maliit na low pressure area sa kanluran. Kapag nangyari ang paghila, maaaring ang magiging bagyong Maymay ay kumurba at kumilos pabalik sa silangan. Sa ganitong sitwasyon, maaaring magkaroon ng panibagong pag-ulan sa mga bahagi ng Luzon habang gumagalaw ang sistema at maaaring magbago rin ang direksyon ng mga rain bands na papasok sa bansa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.